Dismayado po yung Young Guns, mga boss. O eto ho. Lang, sabi ko, may konting Ayan, di ba? Oh, si Ortega, si Congressman Ortega, House Leader disappointed over Senate's request to move VP Sara impeachment. It's like your date stood you up. Biruin nyo ho, mga kababayan. Sabi sa konstitusyon, sa pinakamadaling panahon, sa pinakamabilis na panahon. Ewan ko kung bakit ganun ang ginagawa ni Chis Escudero. Meron tayong mga nabasa ho doon sa mga balita na ang dahilan daw po ng pag-urong-urong ni Chis Escudero ay dahil daw po, mga kababayan, gustong manatili bilang Senate President. Biruin nyo ho. Hindi itutuloy yung mga impeachment at iuusog ng iuusog at lalabagin ang konstitusyon ng Pilipinas para lang po sa sariling interes. Di po ba? Parang mali naman po, mga kababayan. Maling-mali naman ho. Oh, pakinggan natin si Congressman Ortega. Yun nga lang, sabi ko, may konting delay, pero ano naman tayo, optimistic pa rin tayo. Kasi ang dami ng series ng events na ganito, sa akin naman, kailangan na mag-proceed. So, Kailangan ho talaga mag-proceed at ang taong bayan nasa likod nyo po. No? Kasi ang Pilipino ho, hindi naman po sobrang bobo na kagaya ng iniisip ng mga senador eh. No? Hindi po bobo ang mamamayang Pilipino. Masyadong minamaliit ng mga senador ang Pilipino na, oh, hindi naman nila naiintindihan yan. Ano? Kahit hindi natin tuloy, sasabihin lang niya mga yan. Eh wala na, ganun lang. O siguro ang sasabihin ho niyang mga yan, mga bossing, wala eh, ganun talaga eh. Tatanggapin na lang ng mga Pilipino yan. Baka this time, hindi ho. Pagod na ang mamamayang Pilipino. Gusto na po nila ng pag-unlad. Gusto na nila ng pag-arangkada ng Pilipinas. No? Kaya po baka this time, lalabas ang mamamayang Pilipino. Dahil nakikita na po nila, mga kababayan, yung talagang problema ng bayan. Corruption po ang problema, ang sakit ng ating bayan. At yan po ang dapat masolusyonan. Bakit po? Malalaking pera talaga ang nawawala. Hindi lang 100,000, hindi lang 50,000, hindi lang 20,000. Milyon-milyon po. Daan-daang milyon po ang nawawala. Umaabot na po ng bilyon. Na sana po, yung mga kaperahan na yon makatutulong sa pag-unlad ng ating bayan. Pero hindi po. Nakakatulong lang sa pag-unlad ng iilan nating mga politiko. Di po ba? No, eto. Sila sa Congress. Talagang pinagtrabahuhan nila yung mga confidential funds. Mismong OBP at mismong Department of Education ang sumite sa COA nung mga resibo. Hanggang ngayon po wala tayong naririnig na dahilan o pagpapaliwanag sa Vice Presidente. Tapos eto, Chis, iuurong nyo ng iuurong hanggang sa wala nang impeachment na mangyari. Wag. Kawawa ang mamamayang Pilipino. No? Bigyan nyo na po ng pag-unlad ang ating bayan. Tanggalin yung mga corrupt, tanggalin yung mga hindi makapagpaliwanag kung saan napunta yung kaperahan ng kinakaltas po buwan-buwan, kinsenas katapusan, ipinapatong ng mga tax. Kaya po, hirap na hirap ang taong bayan. Bigyan nyo na po ng pag-unlad ang bayang Pilipinas. No? Papanagutin po yung mga dapat papanagutin. Ito, nagtatrabaho ang Congress. Tapos biglang babaliwalain nyo. Ano dahilan kung bakit babaliwalain? Hindi namin maintindihan. basta mag-proceed lang. Siguro yung delay, saka yung konting disappointment, normal naman yun. Kumbaga, parang may ka-date ka lang Pero biglang hindi kasi sinipot. Tapos pwede pang after 1 week na lang tayo lumabas. Yan. Alam niyo po kung bakit malalakas ang loob ng mga kongresista, lalong-lalo na po itong mga nanguna po sa impeachment. Bakit to?
Malalakas ang loob nila kasi nakita sila mismo ang nakakuha at nakakita at nakakumpleto ng mga ebidensya. Kumbaga, ang gusto lang ho nilang mangyari is tumuloy lang, maipalabas lang sa sambayan ng Pilipino yung impeachment, okay na kami dun. Yun lang ho, 'no? Kasi kapagka narinig na yan, mga ebidensya at kung ano-anong mga at kung sino-sinong mga witness, ay sapul na. Naka-backup na ang mamamayang Pilipino sa kanila. Hmm, 'di po ba? Ngayon naman po ang nakikita ko naman po dito sa mga dumidepensa sa impeachment. Alam niyo po kung bakit pausog ng pausog ang nakikita ko ho sa kanila mga bossing, bakit iniuusog? Kasi baka wala silang depensa talaga para doon sa Vice Presidente, para sa impeachment ng Vice Presidente. Baka wala talaga silang depensa. Kaya ang kanilang, pangunahin 'no, na gawin, huwag mag-proceed. Dahil 'pag nag-proceed, wala, hirap na po sila na idepensa. Kasi ho, mga bossing, kung meron talagang mga depensa yang mga 'yan, para ho sa'kin kung may mga depensa yang mga 'yan, naku, inilabas na ho nila sa Congress pa lang ho. Sa Congress pa lang po, mga kababayan, naipaliwanag na nila 'yan. Wala ho, 'di ba? Hindi ho natin sila nariringgan ng kahit anong paliwanag. Panay lang po ang sabi nilang wala, pinopolitika lang. Gano'n lang. Yung sasabihin, "Wala akong kasalanan, hindi totoo yang mga sinasabi niyo." O sige, ipaliwanag mo sa amin kung bakit mo nasasabing wala kang kasalanan. Lagi pong may nakaakibat na pagpapaliwanag po. May narinig po ba tayo sa Vice Presidente o sa kampo ng Vice Presidente? Wala, 'di ba? Ang naririnig lang po nating sinasabi nila, hindi totoo, pinopolitika. Paano mo nasabing pinopolitika? Ipaliwanag mo sa amin, ano yung mga nakikita at pinapakita nilang ebidensya para mawala sa utak natin, para mawala sa utak natin mga boss, chief, amo, sir, yung agam-agam, 'no? Baka nga ginagawa na kumbaga agam-agam na, hindi kayo pinopolitika, hindi niyo lang talaga maipaliwanag, et cetera. 'Di po ba? Hmm. Kaya tayo mamamayang Pilipino, 'wag ho tayong papayag na hindi matuloy yan. Sabi nga nung mga kongresista, sabi nga po ni Congresswoman Leila de Lima, pakinggan niyo, tingnan niyo, basahin niyo, alamin ninyo yung yung pinaka-ebidensya. Pakinggan ninyo yung mga yung mga witness, 'di ba? I-proceed niyo lang dahil 'pag nag-proceed diyan, ligwak na ho yung mga dumidepensa. Sa depensa naman ho, mukhang wala sila talagang pangdepensa, kaya itigil. Yun lang po, mga kababayan. Tigil natin, wala kaming pandepensa, hindi namin kaya depensahan. Dahil 'pag nagtuloy-tuloy po ang prosecution panel doon sa kanilang mga ipinapakitang ebidensya, yari. 'Di po ba? Oh, yari ho, mga kababayan. Kaya naku, 'wag niyong subukan na hindi yan, hindi ituloy yan. Di kapagka yan, 'di ba, tumuloy at tapos naipanalo ni Inday Sara Duterte, na-acquit, malinis sa buong Pilipino. Alam ng mamamayang Pilipino, hindi siya nagnakaw, napatunayan niya yan na hindi siya nagnakaw ng pera, gano'n. Pero kung hindi niyo itutuloy, unang-una, si Inday Sara Duterte hindi acquitted, 'no? Hindi acquitted doon sa impeachment, kaya lang hindi na nila tinuloy. Gano'n ang iisipin. Kung bumoto naman kayo base lang sa pagkakaibigan ninyo kay Inday Sara Duterte at hindi niyo pinukusan yung mga ebidensya, wala din. Bakit po, mga kababayan? Kasi ang pinatunayan lang po nila do'n, nasagip ang Vice Presidente kasi magkakaibigan sila. Pero
Yung kung nagnakaw ba o hindi po nasagot yun, mga bossing. Hindi po nasagot yun. Ganun lang po yun, mga kababayan. Tuloy po, Congressman. Mabas, parang ganun eh. Di ba? Naka-ready ka na, nakabihis ka na, tapos hindi pala tuloy yung date. So, parang ganun yung feeling. Ako ho, naniniwala ako na talagang hindi at imposible na hindi ho matuloy yan kasi magsasalita ang taong bayan o baka lumabas pa ang taong bayan, mga bossing.